ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Rufaros. So today's video is ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginagawa itong aking napakasarap na binangkal. So ayan at umpisahan ko na. Ito po yung unang ingredients. Meron po ako ditong 2 cups of flour. Plain flour lang po ito. Ilagay lang natin ito sa ating salaan dahil salain natin. So, ayan guys, after nito is maglagay na rin ako ng mga 1 tablespoon of baking powder. So, ayan. So, after nito is maglagay na rin ako ng mga 1 teaspoon of baking soda. Tansya-tansya lang yan guys. Sa inyo na kung ano ba talaga. Pero para sa akin, 1 teaspoon lang po talaga yan. Charot. So, ayan, lagay ko na dyan. Ganyan lang po kadali. At meron po ako ditong full cream milk. So, ayan. Maglagay rin ako ng 6 tablespoon heaps po. So, parang total of 8 na rin. Or 7. Dahil ganyan, no, talagang umaapaw yung isang kutsara. And then, salain na natin. So, mahalagang salain guys para walang buo-buo. Para mamaya paghaluin na natin ang wet ingredients at syempre ihalo natin to ang wet ingredients at saka dry, diba? So para mamaya pag pag nahalo na yun lahat, wala nang bubuong flour or harina. So ganyan lang po siya kasimple. And then, i-mix lang mabuti para maghalo yung gatas at ang lahat ng dry ingredients. At syempre, maglagay rin ako ditong sugar, 4 tablespoons of sugar. So, nakadepende po yan sa inyo kung gusto nyo brown sugar, kung anong available, pwede po yon. So, para sa akin, ito yung available dito. So, ayan, 4 tablespoon. Pero kung gusto nyo naman ng medyo talagang matamis, damihan nyo na. Gawin nyo ng 1 kilo. Joke lang. So, ayan, naglagay na rin ako ng tansyahang 1/4 teaspoon of salt. Ayan, and then haluin mabuti. Haluin pa rin para maghalo talaga lahat yung gatas, baking powder, baking soda, sukal, at iba pa. And then, meron ako ditong 3/4 cup of full cream milk. Warm po siya. Ininit ko muna sandali. So, napaka-warm lang talaga niya guys. And 2 tablespoon of vegetable oil, 1 medium egg. Kung gusto niyo maglagay ng maraming egg, pwede din. Kayong bahala. Sa inyo naman yan Kayo naman kakain And then, i-mix natin mabuti hanggang mahalo lahat ang dry ingredients at no need ng masahin pa. So, ayan. Super dali, super simple lang na ingredients at kayang-kaya mong gawin. So anyway guys, pwede nyo to, kung may tindahan kayo, pwede kayo na lang ang gumawa, 'di ba? Kasi dati nalala ko marami to sa mga tinda-tindahan, lalong-lalo na sa probinsya. Makikita nyo talaga bawat tindahan may binangkal kasi nga ang binangkal ay napakasarap niya talaga guys, baunin, lalo na pag pupunta kayo sa ilog. Ayan, memory spring back, binangkal, bahog-bahog, kanin, tuyo, tapos manguhuli na lang doon ng shrimp, tilapia. So ayan guys, kaya 2 cups lang na flour yung ginawa ko ngayon kasi yung sesame seeds ko ay kaunti na lang. So mga around 3/4 cup na lang yung natira, which is perfect lang sa 2 cups na flour. So ayan. So, after nito guys, i-cling wrap nyo lang ito at mahalagang i-rest ng mga 20 to 30 minutes or to 1 hour. Nakadepende po yan kung anong gusto nyong ilang minuto. Pero kailangan talaga naka-rest ito. So, ayan. After 25 minutes, ayan, naka-ready na. Nag-init na ako ng mantika. At hindi ko to kakamayin kasi sobrang lagkit niya. Kaya nagkuha ako dito ng kutsara. Nilagyan ko ng, ito pala yung sesame ko. Bakit ako sesame seeds. Ayan. Meron ako ditong 2 kutsara. Yung isa malalim, yung isa lang. Nilagyan ko pala ng mantika. And then, ayan. Nag-scoop lang ako dyan ng mga katamtamang laki lang. Katamtamang dami. Parang nag-scoop lang kayo ng ice cream, guys. Ganun lang. So, i-form nyo lang ito ng bowl gamit ang 2 kutsara. Ayan. So, sobrang dali, sobrang
Basta sobrang dali lang. Tapos masarap siyang gawing merienda, pangbaon sa sa school, kung may mga anak kayo, pwede rin pangbenta, kung may tindahan kayo. Ayan. Ano na lang. Ganyan lang siya, oh. Di pala kita sa camera, pasensya na. So, ayan. Ginaganyan ko lang. Tapos, mamaya nito, pag nag-coat na yung ibang part ng, ng sesame seeds, pwede mo na siyang kamayin para di masyadong malagkit. Hindi naman talaga malagkit pag may na. Pag naka-coat na yung, sesame seeds. Oo, so, ayan. Ganyan lang po, guys. Sobrang dali. So, ayan. Pinorward ko na pala, pero ito na. Ayan. Kinamay ko na siya. Di pala kita sa camera. Pasensya na. So, make sure na malinis yung kamay. Huwag basta-basta ihawak kung saan-saan. Tayo yung kakain nito, kaya kailangan malinis. Kahit hindi tayo ang kumakain, kailangan pa rin talagang malinis. Oo. So, ayan, as you can see guys, nandito ako sa kabilang plato. Binumbilog ko at saka niro-roll ko talaga siya sa sesame seeds para mag-coat yung ating dough ng malagyan lahat ng sesame seeds. At make sure guys na walang siya, anyway, hindi masyadong mainit yung kawali or mantika. Dapat katamtaman lang dahil pag yan ay sobrang init, believe me, sunog yung ibabaw at hilaw yung loob. Kaya mahalagang lang, katamtaman lang. So sa akin guys, ito yung pinakaluhit, no? Oo guys, so luhit, kailangan talaga may patience kayo sa pagluluto ng mga ganitong kakanin, lalo na kung ibenta ninyo. Kailangan talaga ng pasensya kasi no.
So ayan guys, gustong-gusto ko talaga tong mga ganitong klaseng pagkaluto ng binangkal. Yung talagang siya, parang nagka-crack siya. So ayan, ang ending nito guys, sobrang crunchy, katamtamang tamis lang. Oo. So sinasabi ko sa inyo guys, yung 4 tablespoon na sugar ay katamtamang tamis lang. At syempre malalasahan nyo rin naman yung niya milky. So anyway, ayan, anuhin na natin. Pakita ko sa inyo kung gaano kasarap to, charot. So, pala to guys, naka-mute pala ito kasi nga, yung mga anak ko ang iingay. So, di nyo narinig yung crunchiness nito nung unang kagat, unang kain. So, ayan, sobrang ganda. Sobrang lambot, masarap. So, perfect pang merienda at snack talaga, pang kape na to bukas. Charan! So anyway guys, ito pala yung pang last batch ng paggawa ko. So 15 to 18 pieces po yung nagagawa sa 2 cups. So ayan na, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Paalam, bye!